Magandang gabi at maligayang pagdating sa Nations Report. Ako si Shena Marilli at ngayong gabi tatalakayin natin ang kritikal na paksa ng reformang pang-agrikultura sa Pilipinas. Kasama ko si Ruby Jean Mazo na magbibigay ng pananaw mula sa kinauukulan. Ruby, ano ang maaari mong sabihin sa atin tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng reformang pang-agrikultura? Salamat, Shaina. Narito ako sa Bonifacio kung saan malaki ang epekto ng reformang pang-agrikultural. Nakapag-interview ako ng isang lokal na magsasaka. The Congress has passed a law to ensure that the farmers can get the land. The agrarian reform covers private and agricultural lands and also public lands, which are to be distributed to the farmers. It's a simple process. In fact, at present, it takes only 3 months to distribute the land. Tulad ni Mang Ben, ang pagkakaroon ng lupa ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapanagatagan at pagmamalaki. Gayunpaman, nananatili pa rin ang mga hamon. Maraming magsasaka pa rin ang walang akses sa mga pagkukunan tulad ng teknolohiya at suportang pananalapi. Salamat, Ruby. Para sa mapanuring ulat na iyan, ang reformang pang-agrikultura ay isang komplikadong isyu na may malawak na kahinatnan para sa pag-unlad ng ating bansa. Kailangan ito ng magkakasamang pagsisikap mula sa gobyerno, sibil na lipunan at mga magsasaka mismo para matiyak ang tagumpay nito. Iyan na ang lahat para sa Nations Report ngayong gabi. Magandang gabi!